ngunit ang lupa ay naiba sa bawat tao. At ang nagtatakda sa lupaing iyon ay ang pinaniniwalaan niya tungkol sa Diyos, tungkol sa sarili at tungkol sa buhay. Kapag ang isip ay pinatigas ng pagdududa at takot, walang salita ang namumulaklak. Kapag ito ay pinalambot ng pananampalataya at pasasalamat, maging ang pinakamaliit na deklarasyon ng tiwala ay nagiging isang masaganang ani. Nakita ko na itong nangyari ng maraming beses. Naaalala ko ang isang batang babae, talentadong artista, na lumapit sa akin nang nawawala ng pag-asa. Nagtrabaho siya sa loob ng maraming taon ng may dedikasyon, ngunit paulit itong sinasabi, ang aking trabaho ay hindi nagbibigay ng pera. At ang buhay, na masunurin tulad ng dati, ay kinumpirma ang sinabi niya. Hiniling ko sa kanya na baguhin ang usapan. Sinabi ko sa kanya, ipahayag ng malakas, ang aking trabaho ay nagdudulot sa akin ng kagalakan, pagkilala, at malaking gantimpala. Inakala niyang naive ito, ngunit sumunod siya. Inulit niya ang parirala araw-araw ng may katahimikan, hindi tulad ng isang nagmamakaawa, kundi tulad ng isang nagpapatunay ng isang katotohanan. Wala pang isang buwan, nakatanggap siya ng isang alok na nagparami ng kanyang kita. Hindi lamang siya nabayaran ng mas mahusay, ngunit naramdaman din niya ang kasiyahan na makita at mapahalagahan. Nang muli ko siyang makita, sinabi niya sa akin, Florence, parang sa wakas ay pinakinggan ako ng buhay. At mumiti ako, dahil laging nakikinig ang buhay, naghihintay lamang na salitain natin ang tamang lengguwahe. Ang isip ng tao ay tulad ng isang espiritual na recorder. Ang bawat parirala na binibigkas natin ay nag-iiwan ng isang impresyon sa subconscious, na, sa turn, ay humuhubog sa panlabas ng mga kalagayan. Tinatawag ng modernong psikolohiya ang prosesong ito na autosuggestion, at inilalarawan ng neuroscience kung paano lumilikha ng mga neuronal path ang pag-ulit ng mga salita.